ngayon punta naman po tayo dito sa isa pang topic na nakita natin mga kababayan. Ito matindi to. Kasi sabi po dito, ayon daw po kay CIDG Chief Torre mga kababayan, tutugisin yung mga pugante kahit magtago sila sa lupa. So ibig sabihin mga kababayan, isa sa posibleng matugis mga kababayan ni General Torre ay etong si Harry Roque. Di ba kung matatandaan nyo, sinasabi ng mga taga-suporta ni Roque na hindi daw pupugante. Etong si Roque mga kababayan. Sinasabi ni Roque na hindi naman din daw siya pugante. Pero maliwanag naman mga kababayan na mismong dito sa live niya na napanood nating kahapon, talagang lantaran yung pagsasabi niya dito na paiba-iba or iniiba-iba niya yung oras ng kanyang live at gumagamit siya ng VPN. So means mga kababayan, kaya siya gumagamit ng ganun kasi nagtatago na siya. Dahil alam niya mga kababayan na hinahanap na siya ng ating mga law enforcement. Dahil nga meron siyang kailangang harapin sa kamera. Mga kababayan na ngayon ay pinagtataguan niya na. So ngayon, eto, pakinggan muna natin etong nakita nating balita galing po dito sa DJ RH News mga kababayan. Kanila po yan. Hindi po yan natin gagawan lamang po natin ng reaction video. Umpisa na po natin mga kababayan. Unity at teamwork upang may pagpatuloy ang tagumpay ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ito ang binigyan diin ni Police Brigadier General Nicolas Torre III kasunod ng pagkakatalaga sa kanya bilang bagong direktor ng Premier Investigating Arm ng Philippine National Police. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Binigyang diin ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ang kahalagahan ng unity at teamwork para maipagpatuloy ang tagumpay ng Criminal Investigation and Detection Group. Yan ang mensahe ng 54 anyos na general sa kanyang formal na pagkakaluklok bilang ika-49 na direktor ng Premier Investigating Arm ng Philippine National Police. Sa turnover ceremony na isinagawa sa Campo Crame, kinilala ni Torre ang tagumpay ng sinundang si Police Major General Leo Francisco na siyang nanguna sa pagbaklas sa iligal na pogo sa Porac, Pampanga. Kumpiyansa naman ng general sa gagampanang tungkulin lalo't pamilyar na umano siya sa operasyon ng CIDG noong siya ay nagsilbing Deputy Directorate for Operations. Sa hiwalay na panayam ng DZRH, sinabi ni Torre na handa niyang tugisin ng iba pang wanted na high-profile na personalidad kahit magtago pa sila sa lupa. Pag minuto sa atin na hanapin natin. Wag lang silang magtago sa ilalim ng lupa. Kaya magtago sila sa ilalim ng lupa. Tutuntunin mo pa rin. Kita niyo mga kababayan ha, kaya kabahan ka na Roque. Ngayon mga kababayan, handa daw tugisin ni General Torre yung mga high profile, mga kababayan na pugante. Kahit pa daw magtago yan sa ilalim ng lupa. So ngayon, etong si Harry Roque kahit magtago yan, mga kababayan, kahit gumamit pa yan ng kung ano-ano na mga VPN mga kababayan para makapagtago. Ano po at hindi matunton yung kanyang location, mahahanap ka pa rin ni General Torre kahit pa sa ilalim ka ng lupa, magtago, hindi mo matatakasan ang paghahanap sa iyo ng ating mga law enforcement. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Sa PNP Public Information Office, marain din ang utos ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kay Torre na magkaroon ng internal cleansing sa CIDG. Bago sa nabanggit na tanggapan, pinangungunahan ng opisyal ng Davao Regional Police Office na silang nakahuli sa maimpluwensyang umano'y human trafficker na si Pastor Apollo Kibuloy. Kita nyo nga si Kibuloy, mga kababayan, sa kabila ng kanyang paggamit ng human shield, pero kita nyo naman, nahuli pa rin mga kababayan sa kabila ng pagsasabi niya na son of God siya. Kita nyo, sa kamay din mga kababayan ng ating mga law enforcement babagsak etong si Kibulok mga kababayan. Ano po, so ngayon kung titingnan natin, kung yun yung sinasabing son of God, nadali mga kababayan, nitong si General Torre, yun pa kaya na nagpakalat ng pulboronic video at ngayon mga kababayan ay nasasangkot di umano sa pogo at nagtatago na mga kababayan sa kamera. Yan pa kaya ang hindi mahuli ni General Torre. Kaya nga kahit anong pagtatago ni Harry Roque mga kababayan, basta nasa Pilipinas siya, hindi niya matatakasan ang kamay ng mga law enforcement na naghahabol sa kanya. Ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Ngayon mga kababayan, 'di ba sinasabi ng mga taga-suporta nitong si Roque na hindi daw pugante etong si Harry Roque. And then hindi daw po ito nagtatago sa batas mga kababayan. Tapos sinasabi pa ng mga taga-suporta nitong si Roque na bakit naman daw masyadong ginigipit etong si Harry Roque. Ngayon pakinggan natin etong isa sa mga video nitong si Roque na lantaran niyang sinabi dito mga kababayan na iniiba-iba na niya yung kanyang oras. Kasi nga, pagka mismong nag-live siya, sa mismong oras kung saan siya malimit mag-live mga kababayan, malaki ang posibilidad na matunton yung kanyang location. Kaya ang ginagawa niya, iniiba-iba niya yung oras ng kanyang pag-upload, ng kanyang pagla-live para malito yung mga nakatutok po sa kanyang mga social media account. Tapos meron pa siyang binanggit dito Eto, pakinggan natin. Araw sa inyong lahat, ha? Pasensya na kayo, ha? At wala na tayong regular na spokes hour. Alam nyo naman kasi yung PNP, no? Nag-aabang kada broadcast natin para malaman kung saan tayo nagbo-broadcast. Well, kaya ang gagawin natin, iba-ibang oras nang wala tayong pattern at syempre, gamit ang VPN at mabuti na lang marami tayong mga kaibigan all over the place na siyang nag-upload ng ating spokes hour. So parang ang ginagawa dito mga kababayan ni Harry Roque, kumukuha siya ng tao na pwedeng mag-upload mga kababayan. Halimbawa, taga Batangas, kukuha siya ng taga Batangas or kung may kaibigan siya sa Batangas na pwedeng mag-upload, mapapagkatiwalaan niya sa kanya mga social media account, yun yung pinag-upload niya. Halimbawa, may taga Pampanga na kakilala niya na mapapagkatiwalaan niya para humawak ng kanyang social media account. Yun yung pinag-upload niya. Tapos ang isa pang ginagawa niya dito, yung gawain ng mga nagtatago sa batas, gumagamit siya ng VPN para hindi ma-detect yung kanyang IP address mga kababayan, kung saan ba siya naroroon at kung nasa saan mismo yung IP address na magiging dahilan para matrace po siya. Kaya ang ginagawa niya, gumagamit siya ng VPN para maitago yun. Pero sana po kayo nasa mabuting kalagayan. Ako naman po ay nasa mabuting kalagayan. Meron pa rin pong kalayaan. Alam nyo, nung isang araw na ako'y nakulong, doon ko talaga na-realize, wala pa rin talagang kapalit ang kalayaan. Lalo na kung hindi Yes, Mama Wag. Sabi niya dito, binuking niya ang sarili niya. Yes, diba doon pa lang sa sinabi niyang yan, pinatunayan niya na pugante talaga siya. Pinagtataguan niya ang PNP. Mga kababayan, dyan pa lang sa mismong binanggit niya na hinahanap siya ng PNP, iiba-ibahin niya yung oras ng kanyang mga spoke hours, mga kababayan, and then gumagamit siya ng VPN, dyan mismong lantaran niyang sinabi na pugante talaga siya at nagtatago siya. Kaya siya gumagamit ng mga ganyan. Kasi ayaw niyang ma-detect yung kanyang IP address, mga kababayan, na magiging dahilan para masakote siya ng ating mga law enforcement. So ibig sabihin, siya na mismo ang naglaglag sa publiko sa kanyang sarili. Ano po, ipagpatuloy pa natin? Tarungan ang dahilan na nawala ang iyong kalayaan. So, paumanhin po, hindi po ako pugante, ako po'y naninindigan sa aking karapatan. Naghahain na po tayo ng petisyon sa Korte Suprema. Hahayaan ko na po na ang proseso ay umusad. Hindi na po tayo magdidiscuss ng merito ng petition na yan at nasa mga 15 mahistrado na yan. Pero naniniwala naman po ako na nung nagkaroon ng remedyo na tinatawag na writ of amparo, ang amparo ibig sabihin ay to protect. Sabi dito, pag nagtatago talagang may kasalanan siya, yes, ayaw niyang harapin yung mga inaakusa laban sa kanya. Ibig sabihin, kaya niya pinagtataguan yan kasi nakumit nga niya. Alam niyo mga kababayan, yung taong takot humarap sa mga inaakusa laban sa kanya, yan yung mga taong alam nila sa sarili nila na nakumit nila yung pagkakamaling yon. Kaya ang ginagawa nila, pinagtataguan nila. Ngayon mga kababayan, kung yung tao naman, talagang matibay yung paninindigan na alam niya sa sarili niyang wala siyang nagawa, hindi niya pagtataguan yan. Haharapin po niya yan. Katulad nung si alias Amanda, ilang beses ibinasura yung kasong isinampa niya laban dito kay Kibulok, pero naghahanap siya ng hustisya at alam niya na nasa tama siya. Kaya ipinaglalaban niya mga kababayan kahit pa big fish, etong si Kibulok. So means mga kababayan, alam ni Amanda sa kanyang sarili or alias Amanda, alam niya sa kanyang sarili na makukuha niya yung hustisyang yon kasi nagawan talaga siya ng mali nitong si Kibulok. So ngayon, kung ihahalin tulad naman natin kay Harry Roque, kung alam niyang wala siyang nagawa, haharapin niya yan. Mga kababayan, at kaya niyang patunayan yan at kaya niyang i-produce lahat ng mga hinihinging ebidensya na hinihingi sa kanya
para mapatunayan niyang totoo yung mga sinasabi niya. Ang problema kasi mga kababayan, nung nabuklat etong isyong ito, si Roque ang nangako sa kamera na magsusumiti siya ng mga dokumentong yon para mapatunayan na inosente siya. Kaso nga lang ang problema, pagkalipas ng ilang araw ng mga sumunod na hearing, hindi na siya uma-attend at tumanggi na siya na magbigay ng mga dokumentong ipinangako po niya hanggang sa nagtago na siya. So means mga kababayan, natatakot siya na may malaman ng kamera patungkol dun sa kanya mga ari-arian at sa kanya mga asset na makakapagdiin po sa kanya. Kaya mas minabuti niya na magtago na lamang mga kababayan at maging isang pugante. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. May kadahilanan po yan para nga po protektahan ang karapatan ng seguridad, ng kalayaan at karapatang mabuhay. Binibigay ko na po ang buong tiwala ko sa hukuman. At ako po ay bilang isang abogado, bilang isang officer of the court, tatanggapin ko po kung ano maging husga ng hukuman. Kung sasabihin ng hukuman, i-produce mo yung mga dokumentong yan, sige po, gagawin ko po yan. Pero hayaan po muna natin umusad ang proseso. Well, kanina po ay binati ako ng isang So ngayon maliwanag mga kababayan kung titingnan yung mabuti, siya na mismo naglantad sa kanyang sarili na siya po ay nagtatago. Mga kababayan, dahil gumagamit siya ng VPN, nakikiusap sa mga kaibigan na nasa ibang lugar para mag-upload ng kanyang video para hindi ma-detect yung kanyang location. Ibig sabihin, takot siya mahuli ng ating mga law enforcement kaya gumagamit siya ng mga ganyang klase ng bagay. Ano po, so kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo hingil po dito sa mga tinalakay natin na ito mga kababayan? Ano masasabi nyo hingil sa kabubuhan at kabulukan nitong mga taga-suporta? Hindi ko naman nilalahat. Nung iba mga taga-suporta ni Duterte na naniniwala dun sa mga vlogger po nila na kung saan nagpapakalat ng fake news mga kababayan. Hindi lang umubra yung kanilang polvoron video, ginawa nila ng maling kwento mga kababayan. Yung nangyaring pag-aabot ng isang tao mga kababayan kay PBBM ng emblem ng Partido Federal ng Pilipinas at pinalabas po nila yon na white substance or ipinagbabawal na ba to mga kababayan. So kayo, ano po ang komento nyo hingil po doon? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan sa mga balitang yan na hinimay po natin at comment below na lang din po kung ano po masasabi nyo sa drama nitong si Senator Amy Marcos mga kababayan. At comment below na din po mga kababayan kung sino-sino pa yung mga napupusuan yung kandidato sa pagkasenador sa darating na 2025 midterm election. Comment below na lamang po sa ating comment section.